Bilang pagbabalik tanaw ay gusto ko lamang banggitin muli ang mahahalagang katotohanan. Una, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay maluwalhating Diyos. Magandang Diyos. Siya ang pinakamaganda, pinakamaluwalhati sa lahat. Ang sabi sa Aklat ng Mga Awit sa Kapitulo 50 sa talatang 2, ganito ang ating mababasa. Babasahin natin to sa wikang Tagalog. Mula sa Sion, nakasakdalan ng kagandahan, sumilang ang Diyos. From Zion, perfect in beauty, God shines forth. Kaya ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay magandang Diyos. Hindi lamang siya makapangyarihan, hindi lamang siya marunong, hindi lamang siya mabuti, hindi lang siya nasa lahat ng dako, kundi siya ang pinakamagandang Diyos, pinakamaluwalhating Diyos, at walang papantay sa Kanya. At dahilan ang ating Diyos ang pinakamaganda sa lahat, pinakamaluwalhati sa lahat ng Kanyang ginagawa ay Kanyang pinagaganda. Sa aklat ng Ecclesiastes sa Kapitulo 3, sa talatang 11, ang sabi doon, ginawa niya ang bawat bagay na maganda sa kapanahunan niyaon. He makes things beautiful in His time. Yan ang gawain ng Diyos. Lahat ng bagay pinapaganda niya sa tamang kapanahunan. Kaya tayo ay umaayon sa katakdaan ng Diyos, sa kapanahunan ng Diyos. Ang sinusunod natin ay ang Kanyang panahon, ang Kanyang oras. Hindi ang ating oras, kundi ang Kanyang oras, ang Kanyang panahon. At tayo ngayon ay nasa panahon na kung saan ay lalong pinagaganda ng Diyos ang Kanyang iglesia. Ang ikaapat na pagpupuyat ay ang panahon na mas lalong pagagandahin ng Diyos, lalong luluwalhatiin ng Diyos ang Kanyang gawain. Ang Diyos ay kumikilos sa bawat panahon. Ang Diyos ay kumilos sa unang pagpupuyat, sa pangalawang pagpupuyat, sa pangatlong pagpupuyat, at ngayon dumating na tayo sa kawakasan ng mga huling araw. We now have come to the end of the last days. After the fourth watch, the rapture will happen. Ang dakilang pag-agaw ay mangyayari. At alam nyo, mga kapatid, sa muling pagparito ng Panginoon, ang tunay na iglesia ng Panginoon ay masusumpungan sa Kanyang pinakamaganda at pinakamaluwalhating kalagayan. Sapagkat ito ang ginagawa ng Diyos sa bawat panahon. Pinasasakdal niya, pinaririkit niya, niluluwalhati niya ang Kanyang iglesia sa bawat panahon. Ikalawang Korinto, Kapitulo 3, talatang 18. Ganito ang sabi ng banal na kasulatan. We all with unveiled faces contemplate the Lord's glory. We are transformed into His image with ever-increasing glory, which comes from the Lord who is the Spirit. We are being changed. We are being transformed with ever-increasing glory. From one degree of glory, from one degree of beauty to another. Hindi tayo parang kanal na hindi dumadaloy. Ang iglesia ay papalapit ng papalapit ng papalapit ng papalapit ng papalapit.
paganda ng paganda ng paganda ng paganda ang tunay na iglesia. Tayo ay parikit ng parikit. Lalong tumitindi ang kagandahan ng iglesia ng Panginoon. At dahil nandito ang sanglibutan, ay nagpapasimula na tayo ay mamasdan, makita, mapansin. Ang PMCC Fourth Watch ay masasabi nating isa sa mga pinakabatang denominasyon sa Pilipinas. Tayo ay humigit kumulang lamang ng 52 taon. Mas marami pang relihiyon at denominasyon ang mas nauna sa atin. Subalit ngayon lamang natin nakikita at nararanasan, naoobserbahan na ngayon hindi lang ang Pilipinas kundi ang maraming mga bansa sa mundo ang nakapapansin sa paglago at paglaki at paghusay ng PMCC Fourth Watch. Meron akong isang kaibigan din ng aking ama. At ang nabanggit niya ay sa kanyang sariling pananaw. Ang sabi niya, napansin ko na mula ng nanguna si Apostle Jonathan Ferriol ay parang nag-modernize na ang PMCC Fourth Watch. Pero ang sabi ko sa kanya ay hindi naman po kami nag-modernize. Ito talaga po kami. The PMCC Fourth Watch is God's expression of beauty. You want to see the beauty of God? Check out the PMCC Fourth Watch. At darating ang panahon na tayo ay pasasakdalin. Pasasakdalin tayo ng Panginoon. Lalong gagawin tayong ganap ng Panginoon. Kaya ito ang ating karanasan ngayon. Basahin natin sa wikang Tagalog ang 2 Korinto Kapitulo 3, talatang 18. Tingnan natin kung ano ang binabanggit sa wikang Tagalog. Ang sabi diyan, nababago tayo sa gayunding larawan mula kalwalhatian hanggang kalwalhatian. From one glory to another. Yang kalwalhatian, ang larawan niyan ay liwanag. Liwanag. Ang ginamit nilang salita diyan sa Hebreo ay Shekinah. Shekinah, the glory. At noon, pag makita nila ang kalwalhatian ng Panginoon, ay nabubulag sila. Hindi nila magawa na titigan ang kalwalhatian ng Panginoon. Kaya, sa panahon ni Moises noon, nung siya ay umakyat sa bundok ng Sinai, ay nagtalukbong siya. Dahil hindi niya kayang tingnan ang kalwalhatian ng Panginoon. Subalit tayo mga anak ng Diyos, kaya tayo mas maluluwalhati sapagkat inalis na sa atin ang talukbong. We no longer have the veil. Wala na tayong piring. Wala na tayong piring. Wala nang takip sa ating mga mata. Ngayon, makikita natin sa pag-aaral natin ngayon na mas nakikita, mas namamasdan na natin, mas nararanasan natin ang kalwalhatian ng Panginoong Hesus. And it is because of the presence of God in the church that we can all become just like Him. So, makikita ngayon natin, mga kapatid, na ito ang ginagawa ngayon ng Diyos sa kanyang iglesia.
mas lalo niya tayong pinagaganda, binabanal, niluluwalhati. Ito ang pangunahing gawain ng Diyos. Hindi lamang tayo basta nagpaparami, nagpapalaki. Wala tayong intensyon na tayo ay maging pinakamalaki sa buong Pilipinas o maging pinakamakapangyarihan. Lalong-lalo na kung ako inyong tatanungin. Hindi ako nakikipagpaligsahan sa anumang denominasyon o sa anumang relihiyon. Hindi ako nakikipagkarera sa kanila. Ang gusto ko lang na yung layunin ng Diyos sa kanyang iglesia ay mangyari. Ang layunin na ito ay maiharap na dalisay at sakdal ang iglesia ng Panginoon. Yan ang wika sa aklat ng Epeso sa Kapitulo 5 sa mga talatang 26 at 27. Upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita, upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati. Walang dungis, kulubot, anumang gayong bagay, kundi nararapat maging banal at walang kapintasan. Yan ang layunin ng Diyos sa kanyang iglesia. Totoo, kasama ang paglaki, kasama ang paglago, kasama ang pag-igi, paghusay ng gawain ng Panginoon. At ngayon, sa kapurihan ng Panginoon, lahat ng aspeto, lahat ng bahagi ng gawaing paglilingkod sa PMCC Fourth Watch ay mas inaayos natin. Ito man ay ang mga malalaking mga pagkakatiwala o ito man ay ang mga maliliit na mga pagkakatiwala, ito man ay mga distrito, o ito naman ay karaniwang lokal na iglesia gaya nito. Kanina pag-akyat ko, tinanong ko si Pastor Dong, meron na ba kayong air conditioner? Wala daw. Heko, dapat meron na kayong air conditioner, AC. Yung pumalakpak, yun ang unang makakatikim ng AC. Yung mga hindi pumapalakpak. Doon kayo sa second floor. Lahat inaayos natin. Ang mga fourth watcher, hindi takot maghirap, magtiis. Pero maganda, may kaunting kaalwanan. Lahat inaayos natin. At higit sa lahat, ang hinahanap natin ay mabuhay tayo ng mas may kabanalan. Sapagkat ang kabanalan ay ang kagandahan ng Diyos. Maiisip nyo ba na ang Diyos ay makapangyarihan? Hold on. Ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay marunong. Pero hindi banal. Can you imagine? God is powerful. God is all-knowing. But He is not holy. Maiisip nyo ba na ganyan ang Diyos natin? Sing Rumi, ang ating Diyos ng kasalanan. Hindi ganun ang Diyos. Mabuti na lamang ang ating Diyos ay banal. Kaya sa bahay ng Diyos sa langit, walang maruming papasok. Walang marumi. Lahat ng papasok doon, malinis. Sapagkat ay Diyos ay banal. At tayo, bilang katawan ni Kristo, ay Kanyang binabanal. Inihahanda tayo ng Panginoon na tayo ay dumating sa sukdulan ng kabanalan
Sa ating mga bago mga kapatid, ang ating slogan sa PMCC Fourth Watch ay holiness and service unto the Lord. Holiness and service. Yan ang ating motto. Kabanalan at paglilingkod para sa Panginoon. At ang dadat ng iglesia ng Panginoon ay ang iglesyang malinis, dalisay at banal. Paano ngayon ginagawa ng Diyos ang pagpapabanal sa iglesia, ang pagluluwalhati sa iglesia, ang pagpapaganda ng iglesia? Ibibigay ko sa inyo ang tatlong pangunahing kaparaanan. Una, the first is instruction. 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 That is the first work that God does to make us holy. He instructs us. He teaches us, praise God, to be holy. In Titus chapter 2, verse 11, it says there, Titus verse 11 to 12, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness, worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Yang biyaya ng Diyos nagtuturo. It instructs us, it teaches us, it educates us, it coaches us, it trains us. Kaya si Jesus, ang pangunahing gawain niya ay instructor. Alam niyo ang tawag kay Jesus, doon siya nasa lupa pa, guro, teacher, rabbi. Kaya sa katawan ni Kristo na siyang iglesia, mapapansin niyo, sagana ang pagtuturo. At ako'y naniniwala, minamahal natin ang ating mga turo at mga aral. Yeah. Ito ang ating pangunahing aralin. Ito ang ating pangunahing turo at aral, pagpapakabanal. Maaring hindi maituro lahat sa inyo na lahat ng karunungan ng sanglibutan, subalit yung kailangan ninyong matutunan para maging banal, ituturo sa inyo. That's why in God's church, instruction is abundant. Kaya tayo, hindi dapat tayo nagsasawa. Naturuan. Ang fourth watcher, teachable. Teachable, madaling turuan. At ito ang dahilan bakit ang iglesia ay binabanal, sapagkat sagana ang katotohanan. Sinasabi, mga kapatid, na ang iglesia ay ang haligi at suhay ng katotohanan. Sa Kapitulo 2 sa talatang 15 ng ikalawang Timoteo, in the book of 2 Timothy chapter 2 verse 15, do your best or 1 Timothy na sinasabi niya na ang iglesia ay ang haligi. 3:15. Thank you. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, haligi at suhay ng katotohanan. Ang iglesia ay
haligi at suhay ng katotohanan. At ano ang katotohanan? Yan ang nagbabanal. Yan ang sabi sa aklat ng Juan Kapitulo 17, talatang 17. Banalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. You sanctify, banalin. Kaya papaano ang iglesia ay binabanal? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Diyan tayo binabanal. Sa Kapitulo 15 sa talatang 3 ng Juan, tayo ay nilinis na ng salita ng Diyos. Kaya habang kayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, kayo ay binabanal. Yung ating mga maling paniwala na itutuwid. Yung ating damdamin na hindi wasto, nasasaway. Yung ating mga gawi at paraan ng pamumuhay na laban sa batas ng kabanalan ay naitutuwid. Kaya habang ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos, bigyan mo lang ng daan ang salita ng Diyos. Buksan mo lamang ang iyong puso at isip sa pagdaan ng panahon, sa paglaon ng panahon, maoobserbahan mo na ikaw ay lumalalim sa kabanalan. Kaya kapag tayo ay hindi kasama sa iglesia ng Panginoon, humihiwalay tayo, tumatalikod tayo, makakatiyak kayo, ang buhay natin ay durumi. Magpapasimula nating isipin muli ang isip ng sanglibutan na marumi. Muli nating babalikan ang mga bisyo na ating naalis na. Yung mga masasamang mga paraan ng buhay na ating kinamumuhian noon, muli ninyong gagawin yan. Para tayong baboy na pagkatapos na mapaliguan malinis ay bumabalik sa kanyang pusalian. Kaya hindi maganda na umaalis sa iglesia ng Panginoon. Sapagkat dudumi tayo. Madumi ang sanglibutan. Ang sanglibutan ay marumi, nang lilimahid sa kasalanan. Bakit natin babalikan yung karumihan, gayong tayo ay nilinis na ng Panginoon? Ano ang ating dapat gawin? We must embrace the teachings about godliness. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Ang buong kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala. Sa Ingles, yung pagsansala ay correction. Correction. Sa pagsaway. Sa ikatututo ng nasa katwiran. Kaya sa iglesia, pinapasagana ang pagtuturo. Yang mga pagtuturo ng Panginoon, yung salita ng Diyos, yan ang kasangkapan ng Diyos para tayo ay makabahagi sa kabanalan. Kasangkapan ng Diyos yan, kaya huwag niyong babaliwalain yan. Magkaroon tayo ng tinatawag na gana sa salita ng Diyos. Sino sa inyo maganang kumain? Huwag yung titingnan yung iba. Sabi ko na huwag yun ang titingnan yung iba. Yung maganang kumain, rinig mo eh. Gumaganon pa yan. Iba, napapaawit pa eh. Maganang kumain. Dapat tayo maganang kumain ng salita ng Diyos. Sa unang Pedro, Kapitulo 2, sa talatang 2, like newborn babes, crave pure spiritual milk so that by it you may grow up in your salvation. Crave.
You have a craving. Can we show it, please? First Peter chapter 2, verse 2. Like newborn babies, crave. Basahin natin to sa ating wikang Tagalog. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak, nasain mo. Kaya alisin natin yan, yung masamang ugali ng laging lumiliban sa gawain ng Panginoon. Sa English yan ay absenteeism. Hindi dapat tayo pala absent. Dapat tayo ay laging dumadalo. Sapagkat sa pagdalo natin, diyan tayo nalilinis. Diyan tayo natuturuan. Aklat ng Hebreo, Kapitulo 10, sa talatang 25. Let us not give up meeting together as some are in the habit of doing, all the more that you see the day approaching. Let us not give up. Huwag yung susukuan, yung midweek, yung pagsamba, yung devotion, yung kawan. Basta kung saan ang gawain, doon ka lagi. Dahil kapag ka ikay nalayo na sa gawain, ang kasalanan, naindyan lang. Ang sabi ng Diyos kay Cain, be careful, sin is crouching at your door. Andyan lang ang kasalanan. The devil is prowling around like a roaring lion, seeking whom he may devour. Kaya ang sabi sa Hebreo Kapitulo 3 sa talatang 12, see to it that no one is found with a sinful, unbelieving heart. Tingnan lamang natin yan. That walks away from the living God. Hebrews 3:12. See to it, brothers, sisters, that none of you has a sinful, unbelieving heart that turns away from the living God. What should we do in verse 13? Anong dapat natin gawin? Encourage one another daily. Daily. Ano sa Tagalog ng daily? Di ba everyday yun? Lagi-lagi? Daily? Araw-araw? Palagi? Para hindi tayo patigasin ng kasalanan. Yang hindi na dumirinig ng salita ng Diyos, tumitigas ang puso. Subalit kapag ka ikaw ay laging dumirinig ng salita ng Diyos, lagi ka nadidiligan ng salita ng Diyos, lumalalim ang iyong kabanalan. At ang kabanalan, sila ang makakakita sa Diyos. Yan ang sabi sa Hebrews chapter 13, sa verse 11, that without holiness, no one will see the Lord. 12:11. Twelve, 13, tingnan nga natin. Masunurin yung nasa verse. Without holiness, no one will see the Lord. 12:14. 14? Yes. Make every effort
to live in peace with everyone, to be holy. Without holiness, no one will see the Lord. Kapag lagi mo nakikita ang Diyos, tiyak babanal ka. Bihira mong makita ang Diyos. Paano ko magiging banal? Bihira mong makita ang Diyos. At ang Diyos nakikita natin sa kanyang bahay, sambahan, sa kanyang pagtitipon. Ngayon, ang Diyos nasa kalagitnaan natin. Sa katunayan, ang pagsamba ay pagtugon. Sino sa atin ang sumasamba ngayon? Ano ito? Tugon ito sa kabanalan ng Diyos. This is our response to the holiness of God. Psalm 27 verse 4, one thing I do, and this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord, to gaze on the beauty of the Lord. To gaze upon the beauty of the Lord. Ang sabi diyan, to see the beauty of God's holiness. So, instruction. Number 2, correction. Instruction. Number 2, correction. Yan ang paraan ng Diyos para tayo banalin. Tayo ay itinutuwid. Look at that in Hebrews 12, 10 and 11. They disciplined us for a little while as they thought best. God disciplines us for our good, in order that we may share in His holiness. Basahin natin sa ating wikang Tagalog. Sapagkat katotohanan tayo'y pinarusahan nila ilang araw ayon sa kanilang minagaling, ngunit siya'y sa kapakinabangan natin upang tayo'y makabahagi ng kanyang kabanalan. Mas maganda sa Ingles. Ibalik natin sa wikang Ingles. God disciplines us for our good. Palagay mo ba, dinidisiplina ka ng Diyos? Maraming paraan ng pagdidisiplina ang Diyos. Karaniwang paraan niya ay ipinapadala niya sa atin ang mga pagsubok. Pinapadala niya sa atin ang mga kahirapan. Pinadadala niya sa atin ang mga kasiphayuan. Pinaparanas niya sa atin ang mga sakit. Tayo ba'y nadidisiplina ng Diyos? Meron bang kahirapan ngayon sa buhay nyo? Meron bang sakit sa inyo? May kalunos-lunos na kalagayan sa inyo? Ang Diyos nagtuturo sa mga panahong magaganda, subalit ang Diyos nagtuturo din sa panahong may hirap. Walang sino mang mananampalataya ang hindi didisiplinahin. Hindi ka tatagal sa pananampalatayang Kristiyano na hindi ka didisiplinahin ng Diyos. Didisiplinahin at didisiplinahin ka ng Diyos. At ang paraan ng kanyang pagdisiplina ay masakit. Tayong lahat ay dumaan sa masakit na mga kalagayan. Ang pinakamasakit na naranasan ng inyong lingkod at ng aking sangbahayan at ng buong iglesia ay ang ating mahal na Apostol Arsenio Ferriol ay sumakabilang buhay na. Tinawag na siya ng Panginoon. Ang kanyang kamatayan ay masakit. Pero sa panahon ng kanyang kamatayan, naturuan tayo na maging mapagpatuloy. Madaling magpatuloy
Kapag ka naririyan siya, papaano kung wala na siya? Magpapatuloy pa ba tayo? Magtsatsaga ba tayo sa paglilingkod? Magkakaisa ba tayo? Purihin ang Panginoon. Yan ngayon ang ating ginagawa. Mas lalong pinapaigting ang ating pagkakaisa ngayon. Kaya ang mga pagsubok sa buhay ay disiplina ng Diyos. Ako ay kadiriwang ko lamang ng aking ika-58 kaarawan. Mahirap paniwalaan, ako'y 58 taon na. Yung iba sa inyo, hindi makapaniwala. Apostol Jonathan, ikay 58 na? Opo. Kasi ang itsura mo ay 70, 68. Minsan, ang aking mukha ay na bibidyohan ng hindi maganda ang ilaw at walang make-up. Sabi ko, ang balat ko pala'y parang balat ng hayop. Ha? Nung ako'y kabataan, ng aking balat ay banat na banat. Ngayon ay lawlaw na. Huwag niyo akong tingnan na ako lang ang may lawlaw na balat. Kayo rin. Ang buhok ko dati ang kapal. Parang Amazon forest. Yung iba sa inyo, ganun din. Mas malala yung ibang kabataan. Bata pa lang ikalbo na. Ang aking punto ay eto. Sa pagdaan ng panahon, mararanasan natin ang pagdidisiplina ng Panginoon. Pero sa pagdidisiplina ng Panginoon, doon tayo mababanal. Kaya ang sabi ni Apostol Pedro sa unang Pedro sa kapitulo 1, sa talatang 6, in all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. You have to suffer grief. Kailangan that you have to be in grief. For the purpose of what? It says there, these have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor in Jesus Christ. Yung mga pagsubok, yan ang nagpapatingkad sa atin. Yan ang nagpapadali sa atin. Kaya si Job, sinubok ng Diyos. Si Job, napaka-bait na tao, napakatino na tao, napaka-makadiyos na tao. Subalit sinubok siya ng Diyos. Yung kanyang lahat ng ari-arian ay kinuha sa kanya. Yung kanyang mga anak, nangamatay lahat. At siya mismo nagkasakit mula ulo hanggang talampakan. Mula bumbunan, from the crown of his head to the soles of his feet. He was afflicted with painful boils. But Job said in 23 verse 10, look at what Job confessed. He knows the way I take. When he has tested me, I will come forth as gold. Kaya pag Diyos ang sumubok sa iyo, kapag ka ang Diyos ang maglinis sa iyo, hindi ka masisira, hindi ka mawawasak. Mas lalo kang patiting ka rin, gaya ka ng ginto. Kaya yung mga paglilingkod natin na may kahirapan, yan ay ating yakapin. Huwag ninyong ikababanas.
Huwag ninyong iririta, maiirita kayo dyan, mayayamot kayo. At tayo ay magmimistulang parang mga Israelita noon na laging may pabulong-bulong. Huwag tayong magbubulong-bulong. Huwag tayong magkakaroon ng galit sa ating puso. Habang tayo ay naglilingkod na may pagtitiis, yan ay paraan ng Diyos para tayo ay gawing mga ginto. Gagawing kanyang mas mahal. Inihahanda ka sa malaking tagumpay. Sapagkat minsan, ang ating panalangin ay hindi natin lubos na nauunawaan. Panginoon, payamanin mo ako. Panginoon, gawin mo akong matagumpay. Ang tanong, handa ka ba sa tagumpay? Baka ikaw ay masira ng pera. Baka ikaw ay maging lasing sa katanyagan. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ka pa handa. You have never been trained. You have never been trained in hardship. Ang alam mo lang, puro sarap. Hindi mo naranasan ang kahirapan. Hindi mo naranasan na ikaw ay nasa ilalim, lagi ka nasa ibabaw. At karaniwan, yan ang ikinahuhulog. Sapagkat hindi handa ang nasa itaas. Pero sa fourth watch, luluwalhatiin tayo. Bakit? Sapagkat sa lupa may mga pagtitiis. Ang ating iglesia ba dito sa may kawayan nung itinayo ay meron agad kayong third floor? Saan kayo nagpasimula? Sa napakaliit na kalagayan. Ngayon, itinaas na kayo ng Panginoon. At higit na tayong itataas ng Panginoon. So how does God make us holy and beautiful? Instruction, correction, last but not least, sanctification. Ano ibig sabihin ng sanctification? Ibig sabihin, Diyos ang nagbabanal sa atin. Diyos ang nagbabanal sa atin. In the book of 1 Thessalonians 5:23 to 24, purihin ang Panginoon. Ang Diyos ang pasimuno ng ating kabanalan. May God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and He will do it. Purihin ang Panginoon. May Diyos na tayong tapat, na hindi niya tayo hindi babanalin. Totoo, palalakihin niya tayo. Totoo, patatanyagin niya tayo. Palalakihin niya tayo. Pauunlarin niya tayo. Subalit sa kahuli-hulihan, ang gagawin ng Diyos sa atin ay siya mismo magbabanal sa atin. Habang nasa iglesia ng Panginoon tayo, binabanal tayo. Yan ay kanyang gagawin. Sabi niya, ang tumawag sa inyo ay tapat. Gagawin niya ito. Kaya sa iglesia ng Panginoon, tayo ay binabanal. Ephesians 5:26 and 27, basahin muli natin ang mga talatang ito. To make her holy. To make her holy. Cleansing her by the washing with water through the word. Sino ang nagbabanal sa atin? Ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya ito ang mga ginagawa ng Panginoon. Kaya sa kahuli-hulihan, tayo ay masusumpungang banal. Nakikinig ba tayo? Tayo ay masusumpungang banal. Malinis, dalisay. Gaano kalinis, gaano kadalisay?
Ang sabi, basahin natin sa wikang Tagalog, makikita natin gaano kadali sa yung iglesia. Upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. Sa talatang 27, walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay. Walang dungis, walang kulubot. Malinis na malinis ang iglesia. Purihin ang Panginoon. Instruction, correction, sanctification. At yung tatlong gawain na yan, may kasangkapan ang Diyos. Sino yun? Mga sugo ng Diyos. Praise God! May sugo ng Diyos nakakasangkapanin. Sabi sa 2 Korinto, Kapitulo 11, sa talatang 2, may magpapakilala sa atin kay Kristo. Look at that, 2 Corinthians 11:2. Upang kayo'y maiharap ko kay Kristo na tulad ng isang dalagang malinis. May maghaharap sa inyo. Hindi ka manghihimasok sa presensya ng Diyos. Kailangan sasamahan ka ng mga sugo ng Diyos. Ano ang kanilang trabaho? Maiharap. Hindi ka pwedeng nag-iisa. Kailangan kasama ka ng sugo ng Diyos. Ang trabaho ng sugo ay magharap kay Kristo sa iglesia na isang dalagang malinis. Yan din ang sabi sa aklat ng Kolosa sa Kapitulo 1 sa talatang 28. Nakikinig ba tayo? Mukhang meron, iba sa inyo may sariling sermon. Basahin natin yan sa aklat ng Kolosa sa Kapitulo 1 sa talatang 28. Na siya namang inihahayag na pinapalalahanan ng bawat tao at tinuturuan ng bawat tao sa buong karunungan. Ayan na naman ang salitang upang maiharap. Nasakdal kay Kristo ang bawat tao. Kaya mahal natin ang mga sugo ng Diyos. Bakit? Sila maghaharap sa atin. Mataas ang pamantayan ng mga sugo ng Diyos. Ano ang kanilang pamantayan? Kasakdalan. Hindi pwede yung pwede na. Pwede na yan. Tuwing linggo lang dumadalo, okay na yan. Oh, hindi pwede. Kailangan pasakdalin. Pwede na yan. Hindi nagbibigay. Hindi. Kailangan nagbibigay. Pwede na yan. Hindi na nanalangin, pero magaling namang umawit. Hindi naman nananalangin. Pwede na yan. Hindi pwede yun. Kailangan mapanalanginin. Pwede na yan. Nagbibigay, pero hindi naman nag-aakay ng kaluluwa. Hindi rin pwede yun. Kailangan nag-aakay ng kaluluwa. Pwede na yan. Ano pa ba? Kahit madaldal, tsismoso at tsismosa, ang mahalaga ay dumadalo. Hindi pwede yan. Pwede na yan. Mahal ang pastor, pero galit lahat. O hindi rin pwede yun. Pasasakdalin nga eh. Mataas ang... Kaya sa Diyos, hindi pa pwede yung pwede na. God wants what? Perfection. Basahin natin yan sa aklat ng Revelation. Sa Revelation sa chapter 3. Sa verse 2. Naririyan pa ba tayo?
maganda itong sermon na ito. May halong theology at practicality. Wake up! Strengthen what remains and is about to die. For I have found your deeds unfinished or incomplete in the sight of my God. Verse 3. Ang sabi diyan, remember what you have received, heard, hold it fast, repent. Basahin natin sa wikang Tagalog, ang kapitulo 3, talatang 2. Magpuyat ka, pagtibayin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay sapagkat wala ako nasumpong ang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. Ang Espiritu Santo pala, siya ang nagsusubok sa atin. Inilalagay tayo sa parang magnifying lens. Ang sabi ng Holy Spirit sa mga taga-Sardis, hindi pa kayo sakdal. Kaya ang sabi, magsisi. Kaya meron ba tayong bahagi ng buhay natin na hindi pa sakdal? Ang ating isip, malayo pa sa Diyos. Ang damdamin natin, madaling magtampo sa Diyos. Madali tayong makabitiw sa mga pangako ng Diyos. May mga bahagi ba ang ating buhay na hindi pa sakdal? Iyan ang trabaho ng mga sugo ng Diyos. Sila ang ating mga tagapagturo. Lahat ituturo. Lahat ng mabuti. Tuturo. Kaya ang kapasturan ay mas pinasakdal na ang kanilang paglilingkod. Mataas. Sila ang magtuturo. Mateo Kapitulo 28 sa talatang 20. Turuan ninyong ganapin ang lahat. Ang lahat. Yan ang gawain ng sugo ng Diyos. Turuang ganapin. Ituro ninyo sa kanila na ganapin ang lahat ng mga bagay. Sabi ng mga kapangpangan, lahat ng mga bagay. Lahat ng mga bagay. Hindi lang ilan. You will not pick and choose. Ay, ito, madali ito. Ito gagawin ko. Madali lang to. Ito, mahirap. Saka na yan. Ito, kaya ko to. Ito muna. Hindi, lahat gagawin mo. Ang mga sugo ng Diyos ang maghaharap sa atin. At purihin ng Panginoon, hindi tayo naulila. Meron tayong sugo ng Diyos. Meron tayong mga kapasturan. Nagpasalamat tayo. Meron nagbabantay sa atin. Para tayo mapasakdal sa pananampalataya. At darating ang panahon, mga kapatid, na yung Diyos na tapat, na magbabanal sa atin, makikita natin siya ng mukhaan. At tayo ay magiging kagaya niya. Unang Juan, Kapitulo 3, sa talatang 2, 1 John 3:2. It says there that mga minamahal ngayon ay mga anak tayo ng Diyos, hindi pa nahahayag kung magiging ano kayo. Ano tayo? Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo magiging katulad niya. Sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. We will become like Jesus. Glorious, majestic, holy. Sino sa inyo gusto mapunta sa langit? Ngayon. Sa rapture. Yeah. Ano ang ating official song ng Home Free Global Crusade? What He has done.
My future is heaven. Praise the name of the Lord. Kaya ngayon pa lamang, nagsasanay na tayo eh. Ikaw ba talaga papalangit? Ikaw ba talaga papalangit? Eh yung buhay mo mukhang hindi papalangit eh. Mukhang meron kang gustong ibang puntahan eh. Kung ikay papalangit, ngayon pa lang, ang buhay mo parang papalangit ka na. Sino sa inyo pupunta na sa Amerika, kayo ay maninirahan na doon sa susunod na buwan? Meron ba? Sa inyo? Wala. Huwag kayong magdadala ng damit doon. Dadalhin niyo yung barong ninyo, t-shirt ninyo, at pupunta kayo sa East Coast. Doon ay niebe, yelo. Hindi pwede doon ang sinesinelas at basketball shorts at t-shirt. Doon, bibili ka ng sapatos na balat hanggang dito. Ang mga babae doon, kung magsuot ng sapatos na balat, hanggang tuhod. Ang iyong jacket, leather, magsusuot ka ng 4 na layer para hindi ka lamigin. Bakit? Papunta ka na sa Amerika. Pag papunta ka sa Hawaii, huwag kang magdadala ng Amerikana. Sino sa inyo nakapunta na sa Hawaii? Minsan, nakasakay ako sa kotse, papunta kami sa gawain. Ako ay bihis na bihis, nakakurbata. Sabi ng isang Hawaiian sa akin, "For Pete's sake, you're in Hawaii. Why are you wearing suit and tie?" Kasi doon, ang pinaka-formal doon, Hawaiian shirt. Pag mag-Hawaiian shirt ka doon, formal ka na doon. Oo, nakita nila nakaano ako, dress to kill. Pag papunta ka sa Hawaii, ang babaunin mo, sinelas, nyort, Hawaiian shirt, pa-t-shirt ka lang doon, okay lang yon. Pag papunta ka sa langit, ipakita mo na papunta ka sa langit. Ngayon, kung papunta ka sa impyerno, ngayon pala makikita mo, ito pa impyerno talaga. Gusto ng kasalanan eh. Pero yung papunta sa langit, kalinisan, kabanalan. At alam ko sa iglesia ng Panginoon, tayo ngayon ay binabanan. Tayo ba'y pinagpala sa umagang ito, sa hapong ito? Purihin ang Panginoon, tayo ay magsiluhod, tayo manalangin. Pagpalain mo, dakilang Diyos, ang iyong mga salita. Salamat po. Mas pinagaganda mo ang buhay at paglilingkod namin ngayon sa pamamagitan ng iyong mga turo at aral, sa pamamagitan ng iyong pagdidisiplina at pagbabanal sa amin. Salamat din sa mga sugo mo na iyong itinayo sa aming harapan upang pangunahan ang mga gawain ito. Pagpalain mo ngayon ang bawat isang mga anak mo sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na siyang tapat at sa amin ay magbabanal. Amen.